Bert Amplayo, ang Assistant District Head Director sa opisina ni Cagayan de Oro First District Congressman Attorney Lordan Swan. Sir Konsyal, umabot. Mayang adlaw ni mo diya, no? Simple ra kaayo ka nga gitagaan og pangatungdanan ni Kong Lordan. Anyway, unsa ba ang dugang natong ipahibalo karon sa katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro and the rest sa Dakbayan sa Cagayan de Oro? Human mi bisita si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Well, kung nakitaan, saksiyan man po sa ginatos kalibo ka mga katawhan diri sa amin ng Mindanao, sa probinsya sa Misamis Oriental, ug minilyon na sa pinagi sa atong sa atong pag-broadcast online. Malampuson man, kagapong adlaw gisugdan ang kanang bagong Pilipinas Servicio Fair ni Presidente Bongbong Marcos. Ito ba sa atong House Speaker Martin Romualdez, og very fortunate kita nga ang napili nga host mao si First District Congressman Attorney Lordan Swan, nga very successful ang iyang mga kalihukan para mapadangat nito sa katawan ng mga serbisyo nga gikinahanglan og mabati usab nila ang nasudnon nga kagamanan pinagi nining caravan. Sir, sa unod sa mga mensahe ni Presidente Bongbong Marcos kagahapon, so kamusta man ang iyang in your own pag-obserba, kamusta ang pagdawat sa katawan kang sa presidente? Warm man ang pagdawat sa katawan ngadto sa atong presidente. Of course, sa atong presidente, pinili man sa katawan mayorya. So ato gyud na siyang angay nga irespeto despite lugar sa mga controversies. Di man yun na mawala nga maski kinsa mo lingkod diha ang sa pwesto pagka presidente, there will always be critics and there will always be haters. Og napoy mga punto sahay nga nagyud lugar nga depekto diferensya atong mga kadukuan na even the president himself nagyud na siya apan. Pero kinsa bay presidente nga walay apan, kinsa man po ng presidente nga walay issue nagyud na. So ang ako lang diri nga nakita nato nga atong presidente willing nga mo kanaog sa Palacios Malacañang aron nga makiguban sa katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, og first time to niya ni balik sa dihang nakadaog siya pagka presidente after almost 2 years. So mao kana ang maayong maayong yang ang pag storya kabahin sa tong Rion Jazz. So sir, ubay-ubay ang nakadawat sa mga ayuda and kumusta naman po ang sunod nga steps ni Kong Lordan Swan para sa katawan sa unang distrito? Kining caravan na bagong Pilipinas Servicio Fair, duam ni kadlaw, May 16 to 17. Karon nga adlaw last. Dili ni mo ipasabot nga mahunong na ang serbisyo na gyapon padayon. So sa amo diri sa Congressional Office natay ginataw na Alagang Tingog Center. Okay? So mao na siya atong social services arm sa atong First Congressional Office. O gitanyag kami og mga serbisyo pananglitan gikan sa medical bills pananglitan na hospital niya medyo nagkalison mo bayad. Na ay ambag lugar pwede nga may contribute ang atong Congressional Office diya. Kunya dayon para po sa mga nagkinanaw tambal, nagyapon tayo mga tambal diya nga pwede nato nga ika-share ganinyo, labi na kung namoy mga reseta diya, pwede manda mo diya sa atong opisina. O kung kinsa man sa inyong pananglitan, di man na maiwasan nagyong panaw, nami mga kaparintian nga ni panaw, pwede gyapon mo avail sa kini ginatawag nato nga burial assistance. So dagan pang matang assistance ang pwede nato ikatanyag para sa katawhan. Okay. Sir, since that baliko na po, new fight pa si Kong Lordan Swan, so kumusta naman ang iyang infra projects, the hard project and the soft project? Ang mga proyekto mostly sa atong kongresista is based man sad sa kanang pangutanan niya ang katawan unsa may yung gusto nga buhaton nato, unsa man ang iyong mga panginahanglan diri. Kasagara gyud sa mga tao nagingon nga problema gyud ang baha. So mao na nga sa infrastructure nakatutok gyud ang atong kongresista sa pagmugna ning mga flood mitigation projects like drainage system and sa panadya nga mga para ma-address kini nga problema. In fact mga katong mga about a month ago nagpaigayon kami groundbreaking sa usa sa pinakadako nga flood control project dito napito sa Lumbia, that's around almost 400 million worth nga flood control projects. Unya gawas pa niya na
naanay ubay-ubay ka mga tribal halls, no, nga namugna atong kongresista para kining makahatag gadto sa atong mga indigenous people sa ilang tapukanan o katulganan. O napod tay mga farm to market roads, napod tay kanang mga solar studs lights, no, nga pakitan sa atong kadalanan para sa safety sa atong travelers. O napod tay kining mga multi-purpose building nga gakagamit sa matag komunidad nga sa kini tukuron. Sa karon tuiga 2024 adunay nakatakda nga 94 more or less ka mga proyekto sa kongresista dinhi sa Distrito 1. Pila ka boxer 94 ka mga proyekto. that's infra project. Yes, infrastructure project. Alright po. Sir, dinhita sa pikas punto, no? Nabaniog dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga usa ka nga mo balik pagpapili usab pagkakonsehal sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. Unsa bay anaa ni Robert Amplayo nga angayan gayod hatagan og kahigayunan sa katawan sa Dakbayan. Dili ko aware ng nabaniog nga nga apil akong pangalan. Anybody's name could be a potential name for as a candidate, no, para sa unsa mga pwesto. Last time I ran for kining city councilor, first district, and I know from the very start nga di gyud ta makalusot, pero still ni pursue gyud ko para makahatag og option ngadto sa mga tawo nga gipulan sa pagpangitag mga public servants nga mopresenta sila kog lingon mudagan kay lagi basig gisuman sila sa mga traditional nga mga politiko og mga wala kay nabuhat. So nay mga bag-o nga mga mga public service nga mopresenta sila kog lingon. So I presented myself as an alternative. Pero unfortunately diri sa tunas kabalo na magita nga kung wala kay mekanerya, wala kay kwarta, wala kay partido, halos imposible ka makanaog. So given na kana. So I accepted that. But then again, ang kausa nako is dili man siya makadepende sa makinarya o partido. So, kuan man siya, by principle man siya. Yes, but your advocacy is just to build. Well, akong advocacy is more on building a livable city, no? Kung sabaga akong linya man gud is into urban planning. So, gaplano mga syudad og taud-taud man sad ko nagpuyo sa Cagayan de Oro kay diri naman ko na tao since 1972. Tapos nakita na ko nga ang syudad gakadako pero murag gakapiot nga dili plaster ang iyang mga kadalanan, ang iyang sidewalks walay klaro, dili tanan na, no? Unya dayon hugaw, ma-traffic, baha, panahon sa tingulan, rainy season, ang tendency is mahimong mga suba ang atong kadalanan. It means to say nga wala ka na na-address atong mga atong lokal kagamanan, no? Kung asa man nga sad-an ang administration, I don't exactly know. In particular, din ako mag-pinpoint. But then again, collectively, as kinatibukan, nagkulang yun sila pag-address ani nga problema. Garbage collection, dako nga problema. Traffic congestion, dako nga problema. Kanang flood control, dako nga problema. Mo na gusto na ito nga i-address, i-plaster pagayo. Buti pa sabot nga ang imong architecture is imo kini gamito. Yes, pwede na ako nang magamit kayo. Kay I'm not only into architecture but also practitioner sa broadcast industry. So both can be a good combination para may baon sa katawan sa may mga panginahanglan na para ma-develop na itong syudad. Kay we should always aim for the better nga. Gusto nato nga maangat ang level sa atong panginabuhian o estado sa atong syudad. Thank you, sir.